Baguno and family, Jean Sanone, and Ryan Trinidad family, Marina Malikdem and family, Vanji Masangkay, Ronnie and Lisa Masangkay, Ronald and Agnes Masangkay, Dr. Hermo Masangkay, Aaron, Hermily, EJ Masangkay, Miro Ira Edison Masangkay, para sa kaarawan ni Ryan Sanone Trinidad at Dr. Noel Rabangcos, para sa natatanging kahilingan ni Cathy Sanone Trinidad, Belia Trinidad, at Eli Jimeno Jr., para sa kapayapaan ng mga kaluluwa nina Petra Bienvenido, Felicitas, Balbino, George, Glenn, Serafin, Judy, Celedonio, Catalina, Fernando, Rolando, Cesar, Tomas, Gemma, Gorgonia, Dolores, Avelino, Diego Jr., Rodrigo, Robert Imelda, Lucio, Felisa, Crescenciano, Lydia, Rosalina, Silvia, Arsenia, Dominador, Hortensia, Yuliterio, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio na wala na pong nakaalaala.
Simbang Gabi Mass sponsors, Mrs. Nitz Mariano and family, Jaime Santos and Amia families, Jean Sanone and Trinidad families, Raul and Jet Pangilinan, Pilar M. Canlas, Mori and Bolet Valinton and family, Bonagua, Yap and Patero families, Ian and Giselle Santos, Hill and Edith Santos, Ruby Arvisu and family, Cora Bonagua and family, Florante and Yvonne Pascua and family, Ador and Aida Casino and family, Mark Daniel, Claire and Prisha Saledio, Baby Miji Josephus Kabakungan and Myra Ferrer, Veloria and Austria families, Maria and Ricardo Santos, and Marites Ong and families, Uliterio, Josie and Eric John Santos, Ellen Joyce and Glenda Sobrino and families, Barangka Credit Cooperative, Feli B. Francisco and family, Kagawad Aimee and Boyet, Mascarinia and family, David and Virgie Santos and family, Roberto Mascarinia and family, Ronald and Leah Mascarinia, Moniz, Balvin and Priscilla families, Jaris and Aaron Manriza, Kiling and Season families, June and Mirna Castillo and family, Ray and Evie Esguera and family, Romy and Mary Ocampo and family, Roel and Emmy Lafuente and family, Rene and Malu Kirimit and family, Jovencio and Josephine Perez and Marites Castres and siblings, Bob and Babes Maymay and family, Badiable family, Joseph and Mimi Bernabe, Decano and Bristanico families, at Manalang family.
Ngayon po ay ikapitong simbang gabi. Ang sponsor po ng ating misa ay ang CWL, care of Ana Garcia and Nati Bonagua. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating kura paroko, Reverendo Padre Joselito A. Santos. Sabayan po natin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa Ebanghelyo, maririnig natin ang awit ng papuri at pagpapasalamat ni Maria o ang Magnificat. Ipinahahayag dito ni Maria kung paanong pumaloob ang Diyos sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kung paano nilingap at kinahabagan ng Diyos si Maria, gayon din naman ang kanyang gagawin sa atin ang kanyang bayan. Ipaalala nawa ng Eucharistia ang ating pagsasaluhan ang lahat ng mabubuting bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. Magbunsod nawa ito sa atin na umawit ng ating personal na Magnificat sa Ama, na patotoo natin sa kagandahang loob at kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, buong kababaang loob, ihingi muna natin ang tawad sa Diyos ang ating mga nagawang kasalanan.
Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa pagdating ng iyong anak ay matubos ang sangkatauhang nakita mong sa kamatayan na sadlak. Ipagkaloob mong ang mga nagdiriwang sa kanyang pagkakatawang tao ng may kapakumbabaan at katapatan ay maging dapat na makasalo sa manunubos naming ito, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Hindi nalimutan ni Ana ang pangako niya sa Diyos matapos ipagkaloob ang kanyang kahilingan na magkaanak. Bilang pasasalamat, inihandog niya si Samuel upang maglingkod sa Panginoon habang buhay. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsil na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon ko, tagapagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon ko, tagapagligtas. Puso ko'y nagpupuri sa aking Panginoon. Ang lakas ko'y galing sa Diyos. Ako ay tumatawa sa mga nagpupuri sa iyong mapagpalayang kamay. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon ko, tagapagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri
wasak ang sibat ng mga malalakas. Ngunit ang mga abay pinatatatag. Ang mayroon ay nawawalan, ngunit ang gutom ay pinupunan. Ang daog ay binibigyan ng mga ang puo ng tagabigay ng buhay at kamatayan. Siya lang ang aking tagapagligtas, ang nagbibigay ng balita at kayamanan. Itinataas ang taon sa kahirapan. Itinataas niya ang kanyang habang alipin. Inihahanay sa mga hari, sapagkat ang sandigan ng mundo ay sa kanya. Sa kanya galing ang buong sanlibutan. Ako'y nagpupuri sa Panginoon kong tagapagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon kong tagapagligtas. Parangalan po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Harit batong panulukang sa liga ng sambayanan, halina't kami idangal.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binisog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpala at magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa 7 araw ng ating simbang gabi. At sa ating ebanghelyo, natunghayan natin ang tinatawag na Magnificat, na siyang nagpapahayag ng papuri at pasasalamat na nagmumula sa puso ng mahal na Birheng Maria. Ang awit na ito ng pagpapasalamat ni Maria ay nagpapahayag sa atin ng 3 mahahalagang bagay. Una, si Maria ay tunay ngang pinagpala ng Diyos. Ito ang naging pagbati sa kanya ng anghel 2 days o 2 nights ago sa ating natunghayang Annunciation. At gayon din kagabi sa Ebanghelyo ng pagdalaw niya kay Elizabeth, binati rin siya ni Elizabeth, bukod kang pinagpala sa babaing lahat. Sapagkat tunay na pinuspos ng Espiritu si Maria, na siyang nagtataglay ng bugtong na anak ng Diyos sa kanyang sinapupunan. At ang lahat ng sa kanyang buhay ay tunay ngang karapat-dapat ipagpapasalamat sa Diyos. Kaya si Maria ay siyang ating pinaparangalan bilang bukod na pinagpala sa babaing lahat. Ang ikalawang ipinapaalala naman sa atin na tulad ni Maria, tayo rin ay pinagpapala ng Diyos sapagkat ang lahat ay biyaya mula sa Diyos. Pinaalaalahanan tayo that everything is God's gift to man. Lahat ay mula sa grasya ng Diyos.
Kinilala ni Maria ang grasyang ito na siyang natunghayan sa kasaysayan ng bayan ng Israel. Kung papaanong ang Diyos ang siyang umalalay sa kanila sa mga panahon ng kadustaan, sa mga panahon ng siyang pang-aaba sa bayang pinili ng Diyos. Ang Diyos ang siyang kanilang naging tanggulan. Kung kaya't ang kapangyarihan ng Diyos ay mamamalas sa lahat ng mga pagkakataon, ang kanyang pag-ibig ay nananahan sa bawat nilalang at sa bawat bukas ang buhay at puso sa kanyang kalooban. Everything is God's gift, that everything is God's grace. Yamang ang lahat ay nagmumula sa grasya at handog ng Diyos. Kinakailangan din naman natin ng siyang pagsang-ayon na siyang ating pinagnilayan noong nakakaraang araw. Sa pagtanggap ni Maria sa ipinahayag ng anghel sa kanya, kinailangang sang-ayunan, "Be it done unto me according to what you have said." Sa ating pong pang-araw-araw na buhay, ang Diyos ay nagpapala. Kailangan lang natin tumugon ng pagsang-ayon sa pagkilos niya sa atin at hayaang mamayani ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. We need to cooperate like Mary with the grace of God. Ang ikatlo, yamang ang lahat ay galing sa Diyos at biyaya o grasya ng Diyos, kailangan nating magpasalamat. Give thanks to the Lord, for He is good, for His love endures forever. Nakapagpapasalamat ba tayo sa bawat sandali ng ating buhay? Inaanyayahan tayo ng mahal na Birhen sa ating ebanghelyo na tingnan din ang bawat sandali na kung saan kumikilos ang kamay ng Diyos, sapagkat kailanman ay hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Mga kapatid, kung ating bibilangin ang lahat ng mga pagpapala, kulang ang ating mga daliri sa kamay at sa paa upang bilangin ang lahat. Bagamat masasabi nating hindi perpekto ang lahat ng nangyayari sa atin, nakararanas tayo ng mga pagsubok, mayroong mga hamon na dumarating sa ating buhay, pero kailanman hindi nagiging mas marami ang pagsubok na ito. Hindi nahihigitan ng problema ang kagandahang loob ng Diyos, sapagkat mapagpala ang Diyos sa ating lahat. Ito'y mga bagay na dapat nating pasalamatan. Minsan, kailangan din nating matutong magpasalamat sa bawat saglit, sa bawat sandali. Tayo po ay nahuhulog doon sa tinatawag na kasanayan o kapag nasasanay na tayo sa mga ordinaryong nangyayari, minsan napapalampas natin yung pagkakataon na magpasalamat. When everything becomes ordinary, then we forget even the necessary things to give thanks to God. Kapag tayo po ay nakararanas ng kahit anong pabor, magpasalamat tayo. Huwag nating hayaan na tayo ay pamayanihan ng pagiging kawalang pagpapasalamat. Ang hirap po matawag na sabihin tayo'y ingrato o ingrata, no?
hindi marunong magpasalamat. Sa harap ng Diyos, ang lahat ay biyaya. Pero hindi lang sa harap ng Diyos, sa lahat ng taong ating nakakasalamuha, sa mga taong ginagamit upang maging instrumento na makarating sa atin ang blessings ng Diyos. Nakapagpapasalamat ba tayo? Simple words, thank you. At ito po ay makapagsasabi na ng lahat ng nilalaman ng iyong puso. Mga kapatid, tunay ngang hindi natin kayang bilangin. Pero hayaan po ninyong magbigay ako ng ilang halimbawang dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Una, ang ating buhay. Nagpapasalamat ba tayo na tayo sa kabila ng lahat ay narito? Tayo ay binibigyan ng magandang kalusugan. Tayo ay pinagpapala upang maging malakas sa lahat ng sandali. Matapos na tingnan ng ating sariling buhay, pinasasalamatan ba natin ang biyaya ng pamilya? Hindi man perpekto ang bawat miyembro, ang ating pong mga pamilya ay biyaya ng Diyos. Sabi nga, hindi mo pwedeng piliin ang iyong pamilya. Mapipili mo ang iyong kaibigan. Ngunit kung ang mamamayani sa pamilya ay ang tunay na pagmamahalan at tunay na pagkakaisa, dito rin kumikilos ang biyaya ng Diyos para sa atin. Sapagkat ang ating pamilya ay instrumento rin ng Diyos para sa tunay na pagdanas natin ng pagmamahal mula sa Kanya. Ang ating mga kaibigan, yung mga totoo, at least. Dahil sabi nga, yung mga piling kaibigan na totoo at nananatili sa iyo ay maituturing mong kayamanan ng buhay mo. Pasalamatan mo ang Diyos sa biyaya ng pagkakaibigan. At hindi lamang ang ating mga kaibigan, kung hindi ang bawat pinanghahawakan natin sa buhay. Lalo't higit sa mga pagkakataon na nararanasan natin ang sagot ng Diyos sa ating mga kahilingan. Minsan, higit pa doon sa ating inaasahan ang ibinibigay ni Lord, ang ibinibigay ng Diyos. Magpasalamat tayo tulad ni Maria sa kagandahan at kabutihang loob ng Diyos. Give thanks to the Lord, for He is good, for His love endures forever. Amen. Mga kapatid, dumulog tayo ngayon sa ating Diyos Ama, siyang humubog sa atin mula sa alabok, upang tayo'y Kanyang iligtas sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng Kanyang anak. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, iligtas mo kami, O Diyos, upang kami makapaghanda sa pagdating ng iyong anak sa diwa ng pagbabalik loob at pag-ibig. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, gawin mo silang daluyan, Panginoon, ng iyong pagliligtas. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa aming natitipon ngayon, halina't papangyarihin mo ang iyong kalooban sa aming diwa at kamalayan, upang ang aming buhay ay maging pagtalima sa iyong panawagang pag-ibig at kabanalan. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa mga mahal naming namayapa, halina't iligtas silang umaasang makapiling ka, magpasawalang hanggan,
Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Halina't iligtas ang iyong bayan, O Ama, sa pamamagitan ng iyong anak na si Hesukristo. Siyang hari ng lahat ng mga bansa at batong saligan ng iyong simbahan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kaming may tiwala sa iyong tapat na paglingap
ngayong inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana, upang sa pagdiriwang naming ito, kami ay dalisayin ng pagpapala mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinananabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Santo Papa, ni Roberto na aming Obispo, ni Noli ang katuwang niyang Obispo at ng Tanang Kaparian, at kaming iyong mga anak na ngayon ay tinipon mo sa iyong banal na harapan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang banal na esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga nagagawang pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis at nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong palakasin sa aming pakikinabang upang kami makasalubong sa dumarating naming tagapagligtas ng may gawang karapat-dapat para maiharap sa kapagkakamit namin ng pagiging kabilang sa mga mapalad. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Atin pong pinasasalamatan ang mga naging sponsors po sa gabing ito, ang mga CWL ng ating parokya sa pangunguna ni na Sister Ana Garcia at Nati Bonagua. Maraming salamat po sa inyong pag-aalam. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalait ingatan kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ating ikapitong simbang gabi ay naialay na. Humayo tayo at patuloy na magpasalamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.